Si Chi, grabe naman, oh. Hindi na daw tumatayo, oh. Impotent, Delia. Game, tuloy! Walang kalokohan doon dahil marami nakakalam. 100 billion pesos na pinirepresent sa insertion. Sabit, 100 billion ka ng 100 billion. Ano po, ayan nga, binito ng Pangulong Bongbong Marcos, 194 billion. Ang gawin mo, Chabit, kumuha ka ng magaling na lawyer. 'Di ba? Para ipagtanggol ka. Yung mga ano mo, yung mga papunta-punta mo sa mga rally, yung mga pa-press-con mo, wala na magagawa yan. No? Wala na magagawa yan. Tuloy-tuloy lang. Tingnan nyo nga yung pagkalaki-laking rally. Malaki, no? 600,000 lang. Wala pa hong 1% ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo nga yung rally, di ba? Lahat ibinuhos nyo na doon. Isinama nyo na yung yung mga pinagsasabi ni Amy Marcos. Wala pa din. Jinky Siri, shoutout sa iyo. Wala nang tulog, dinadaan na lang sa ingay ni Chabit Singson. Malabo na, Chabit. No, imposible na mapabagsak nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Yung November 30, ang nakikita ko doon, yung mga kakamping, sila Chel Jokno, yung mga nag-uumpisa nung November 30 na rally. Malamang sa alamang, hindi isama ang mga DDS doon. Bakit po? Kasi ang nakikita ko doon sa November 30 na rally ho, mga kababayan, is para po talaga yon doon sa laban sa korupsyon at hindi para sa pagpapababa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang style ho nila Chabit Singson, mga kababayan, is mapatanggal si Pangulong Bongbong Marcos diyan sa kanyang pwesto. Bakit? Para lahat nga naman ho sila acquitted kapag ka natanggal si Pangulong Bongbong Marcos. Di ho ba, mga kababayan? Simple. Ngayon, dakuin natin si Ombudsman Remulla ho, mga bossing. Ito. Sige. Sir, so tinawagan pala kayo ni Speaker Romualdez dati. Dati pa, before I assumed office. Ano, sir, if you could reveal some of your conversation? Well, he was trying to explain his side that he had no hand in many things. Ito, baliktad, si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez pa ang tumatawag kay Boying Remulla para ipaalam yung kanyang side. Although, mga kababayan, walang maipakita ni isang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Lahat ho, mga bossing, sila Chis Escudero, si Martin Romualdez, ang ang mastermind nito. Si Martin Romualdez, ang etc. nito. Hanggang ngayon ho, walang maipakita. Hindi po uubra, hindi po pwede, mga boss chief amo sir, yung dadaanin sa ingay para maging totoo. Hindi ho ganun. No? Kahit sa ang sulok ng mundo, hindi po maaari yon. Naingay tayo ng ingay para maging mukhang totoo. Hindi ho. Labasan ng ebidensya dyan. No? Kaya nga ho, hanggang ngayon, tingnan nyo, walang kaso. Kasi walang makapagpatunay. Kung ikaw, isa ka sa DDS, sinasabi mo, magnanakaw si Martin Romualdez, pumunta ka na sa korte. Ihabla mo na. Baka ikaw na lang ang hinihintay, di ba? Sabi ni Champ Oleb, mali lang ni MR, nagtiwala siya masyado kay Ko. Correct. Di po ba? Ako, mga kababayan, kunyari, palagay na palagay ang loob ko dito kay Ma'am Neng Gigi. Di ba? Neng Gigi, ikaw ang ilalagay ko sa posisyon na yan. Hindi ko naman alam kung ano ang nasa utak niya, kung magnanakaw pala. Di po ba? Tingin ko, yun lang po ang pananagutan talaga ni Martin Romualdez. At ito po ay bilang pagrespeto sa ombudsman ho, mga bossing, at sa DOJ, ang pakikipag-usap niya doon sa kay Boying Remulla. But that's all I can remember. I don't really remember the specifics. Of course, he was trying to make a case, his case, that had nothing to do with anything. I mean, we just listen. Anong sabi? Wala, just, diba? We just follow the evidence. That's it. Alam na niya yun, sir. Sinabi. Alam niya na yun. At so far, sir, kamusta po yung evidence? We're building up something.
Sir, si President Marcos, sabi po kasi, kayo daw po ba ay naniniwala na doon sa mga sinasabi na wala daw talagang kinalaman si Presidente o iniimbestigahan pa rin po siya? Ano yan eh, the evidence will take you where it will take you. Kung maalala nyo ho, mga kababayan, ano ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Nagkabahaan. O sige, investigahan nga natin ito. Ano ba nangyari doon sa mga pinagmamalaki, pinagyayabang na mga 13,000 na mga flood control ng dating Pangulong Duterte? Sige, check nga natin. Nalaman, tinignan yung mga construction company, 15, top 15 construction company na laging nakakakuha ng mga proyekto sa gobyerno. Nilabas ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagsanga-sanga na ho, mga kababayan. Diba? Umabot na sa Diskaya. O, etong construction company na to, St. Timothy, St. Gerard, sa mga Diskaya. O, ipinatawag yung mga yon. O, umabot na po, nagsanga-sanga na, pumunta na. Yung ebidensya, ganun din po. No? Kung talagang papunta ang ebidensya kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat managot si Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? Pero kung pilit lang yan, kagaya ng mga malagotesa, kagaya noong si Quesaldeco, mahihirapan ho sila dyan, mga boss. At kung ako ho, ang nasa sitwasyon ni Presidente Bongbong Marcos, at alam ko na merong isang ebidensya na pupunta, aabot, na magwe-way papunta sa akin, hindi ko na pa-imbestigahan yan. Diba? Ano yun? Para kung inilubog yung sarili ko sa sarili kong mantika, pinrito ko yung sarili ko sa sarili kong mantika, hindi na. Diba? Bahala na. Bumagsak ang Pilipinas, importante ako, hindi makulong. Meron po bang nagpa-imbestiga? Tapos sa kanya papunta yung investigasyon. Alam niya na mayroong posibleng maging way papunta sa kanya yung investigasyon at siya yung maikukulong? Wala. Kaya malakas ang loob ng ating Pangulo dahil alam niyan sa sarili niya na wala siyang itinatago at wala siyang mga proyekto na mga ganon at wala siyang mga insertion na mga ganyan ho, mga bossing. Sabi ni Helen Tesorero, no, sakit sa ulo yung ginagawa nila sa bansa, pinaglaruan nila ang pera ng bayan. Noon pa yan, noong nakaraang administrasyon, nasanay sila sa pagnanakaw. Akala ko kasi nila hindi na matatapos yung kanilang yung kanilang mga panahon. Akala ho nila habang buhay na silang nandiyan. Kaya nga ho 'di ba nung nagpapa-interview, ito pong si Bongo, nung nagpapa-interview siya, mga kababayan, ang lakas-lakas ng loob niya na sinasabi, meron pa po tayo diyan. Yung tinatawag natin na na reward system. 'Di ba? Sa patay, sa ganito, hindi nila alam na magagamit laban sa kanila. Di po ba? Ngayon, ICC, tingin ko, ginagamit sa kanila yung mga interview nila nung mga unang mga panahon, mga bossing. Sabi ni Max Coronas, goodbye, Rock. Have a good day, everyone. Inantok na yung iba, Charo, Ilagan.